Ang ideya ng malinis, libreng enerhiyang di nauubos at paglihan ng mapanirang sandatang kayang puksay ng buong hukbo. Isang biglaang kamatayan na nababalot ng misteryo, lihim na mga pananaliksik na tinakpan ng gobyerno at ang hinala ng anino ng mga ehensyang paniktik. Ito ang kakaiba at nakakabahalang kwento ni Nikola Tesla, isa sa mga dakilang siyentipiko ng sangkatauhan. Kwento ng revolusyonaryong tuklas at pangyayaring sumusubok sa hangganan ng agham at kaalaman. Si Tesla ay isang henyo na may malawak na pananaw at ang kanyang imbensyon ay nagbago sa kasaysayan. Ngunit siya rin ay may kakaibang personalidad. May mga nag-aakalang siya ay lalaking pinahirapan ng kakaibang ugali at obsesyon na nagtulak sa kanya sa mga teoryang tila lampas sa katinuan. Sigurado ba tayong ito ang tunay na pagkatao ni Nikola Tesla? O baka naabot niya talaga ang mas mataas na kaalamang lagi niyang binabanggit? Isang lihim na katotohanang inuulit sa mga sinaunang teksto. Bago natin simulan ang paglalakbay, na siguradong magugulat kayo. Kung hindi nyo pa nagagawa at gusto nyong suportahan ang aming trabaho, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo ma-miss ang mga bagong video. Gusto kong paliwanagin ang buong planeta. May sapat na kapangyarihan para magpaandar ng pangalawang araw. Parang singsing na pumapalibot sa Saturn, lilitaw ang liwanag sa paligid ng Ecuador. Hindi pa handa ang tao sa kamangha-manghang bagay. Noong ika-7 ng Enero, 1943 alas 10:30 ng gabi, namatay si Nikola Tesla sa kwartong numero 3327 sa ika-33 palapag ng New Yorker Hotel sa New York City. Natagpuan si Tesla ng maid na hotel na dahil sa kanyang katahimikan ay pumasok sa kanyang kwarto. Ilang oras pagkatapos ng insidente, idineklara ng medikong piskal na atake sa puso ang ikinamatay ni Tesla kahit walang autopsya. Ilang oras matapos ang pagkamatay ni Tesla, may nangyaring kakaiba. Si Dr. John Trump, tiyuhin ng magiging Pangulo ng Estados Unidos at miyembro ng National Academy of Engineering, ay inatasan ng pamahalaang Amerikano na kumpiskahin ang lahat ng dokumento at pananaliksik ng henyo at imbentor. Nagsimula ang lihim na operasyong Proyekto Nick. Pinundohan ng malaki at pinamunuan ni General Craigie. Ang layunin? Surin ang posibilidad ng pambihirang teorya ni Tesla, lalo na kaugnay ng makabagong sandata. Ang mga dokumento tungkol sa pangyayaring ito ay agad nilihim at kamakailan lang may bahagi na na-declassify at ibinalik sa mga tagapagbana ni Tesla. Gayunman may hindi tugma. Sa 80 baul na naglalaman ng lahat ng material ni Tesla, 60 lamang ang naibalik. Bakit ipinaglihim ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga dokumento ni Tesla? Anong delikadong bagay ang tinatago sa papeles na iyon? Malinaw ang tungkulin ni John Trump. Hanapin ang anumang sanggunian tungkol sa kilalang sinad ng kamatayan, isang napakamakapangyariang sandata na sinasabi ni Tesla na kayang wasakin ang buong hukbo sa isang putok lamang at siyang naging dahilan kung bakit niya kinuntat ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa kalahati ng mundo. Ngunit, bakit ang isang mapayapang tao na namumuhi sa digmaan ay magdidisenyo ng isang napakamapanirang sandata? Sigurado ba tayong ito lang ang layunin ng pagsamsam sa mga pananaliksik ni Tesla? Para masagot ito, kailangan nating balikan ng nakaraan at silipin ang masalimuot na isipan ni Tesla. Tuklasin natin ang kanyang mga natuklasan, teorya at misteryosong pananaw na gumabay sa kanya tungo sa mga hangganang hindi pa alam ng agham. Si Nikola Tesla ay ipinanganak noong 1856 sa isang maliit na baryo ng Smiljan na noon ay bahagi ng Yugoslavia at ngayon ay kabilang na sa Croatia. Lumaki si Tesla sa pamilyang malalim ang impluwensya ng kanyang ama, isang paring ortodokso, ngunit ang kanyang ina na si Georgina ang may pinakamalaking epekto sa kanyang buhay. Kahit na hindi siya nakatanggap ng formal na edukasyon, si Georgina ay isang pambihirang mapanlikhang babae. Gumagawa at nagdidisenyo siya ng mga kasangkapan at kagamitang mechanical gamit ang sarili niyang mga kamay. Bukod sa practical niyang talento, may pambihirang memory siya at kayang bigkasin ang mahahabang tula matapos mabasa ng ilang beses. Inangkin ni Tesla na nakuha niya sa ina niya ang photographic memory at likas na pagiging malikhen sa inhinyeriya. May talento si Georgina, pero tulad ng ibang kababaihan noon, hindi niya naipakita ang buong potensyal niya. Dahil sa mga panlipunang limitasyong ipinataw sa kababaihan, ipinagpatuloy ni Tesla ang intelektual na pamana ng ina at tinupad ang mga hindi nito nakamit. Noong mga taon niya sa mataas na paaralan, unang nadiskubre ng batang Tesla ang kahali-hali ng mundo ng kuryente sa mga aralin sa pisika.
Para sa kanya, ang kuryente ay hindi lang siyentipikong phenomenon kundi isang mahiwagang lakas. Mula noon, nabuo sa kanya ang isang matinding pagnanasa at obsesyon na sasamahan siya sa buong buhay niya. Bata pa si Tesla na mapansin niyang may kakaibang kapangyarihan siya na di naiintindihan ng iba. Bilang bata, naranasan niya ang nakakasilaw na liwanag at malinaw na bisyon ng mga salita, ideya at alaala na hindi niya makontrol. Dahil sa mga karanasang ito, naranasan niya ang parang paglabas sa katawan at pakiramdam na napupunta sa mga bagong lugar, lungsod at bansa na kasing totoo ng araw-araw niyang karanasan. Kalaunan, pinino ni Tesla ang kakayahang tinawag niyang picture thinking. Sa pamamagitan ng tehnik na ito, nagagawa niyang makita sa kanyang isipan ng may matinding detalye ang bawat bahagi ng isang imbensyon at pagkatapos ay ginagawa niya ito sa totoong buhay, halos umaasa lamang sa kanyang memorya. Pagkatapos ng pagtatapos, agad hinarap ni Tesla ang hamong nagbago sa kanyang buhay. Nagkasakit siya ng kolera, isang sakit na dulot ng bakterya na nagpahiga sa kanya sa kama ng mahigit 9 na buwan at seryosong nagbanta sa kanyang buhay sa edad na 17. Hindi lamang ito nag-iwan sa kanya ng panghabang buhay na germophobia, kundi maaaring naapektuhan din ito ang kanyang kalagayan sa pag-iisip na nagtulak sa kanya na mamuhay sa pagitan ng henyo at kabaliwan. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon si Tesla ng maraming kakaibang obsesyon. Ilang taon matapos lumipat sa Estados Unidos, isinulat ni Tesla na hindi siya komportable kapag nakakakita ng peach o may pag-ayaw sa hikaw ng babae habang naaakit siya sa kislap ng matutulis na bagay. Tumatanggi rin siyang humawak ng buhok ng iba na ayon sa ilang psychiatrist ay sintomas ng obsessive-compulsive disorder. Sa isang matinding kaso, naging obsessed si Tesla sa isang puting kalapati na akala niya ay kinakausap siya. Kahit walang asawa at naniniwalang nakakatulong ang celibacy sa konsentrasyon niya sa imbensyon, inamin ni Tesla na in love siya sa isang puting kalapati na araw-araw siyang binibisita. Inilarawan niya ito bilang isang purong puting ibon na may bahagyang abong kulay sa mga pakpak at tila mahal din siya nito gaya ng pagmamahal niya rito. Noong 1922, pumasok ang kalapati sa bintana ni Tesla at ipinahiwati gamit ang telepatiya ang nalalapit nitong kamatayan. Ikinuwento ni Tesla na nakakita siya ng puting liwanag sa mga mata nito, mas maliwanag kaysa sa anumang kuryente na nakita niya. Sobrang nabagabag si Tesla sa pagkamatay ng kalapati. Iniwang walang laman at walang magawa, damdaming tumagal sa kanya. Kakaibang tao talaga si Tesla, pinatunayan ng kanyang mga ugali. Ang buhay niya ay mayugto ng labis na kasiyahan, natutulog ng halos 2 oras lang gabi-gabi, at panahon ng matinding depresyon kung kailan iniiwasan niya ang mundo ng ilang linggo. Ngayon, si Tesla ay naalala bilang inventor ng alternating current, hydroelectric energy, mga sasakyang pinapatakbuhan ng remote control, induction motors at wireless energy transfer. Marami pa siyang ibang proyektong ginawa sa buhay niya at ang ilan dito ay revolusyonaryo na pwedeng magbago ng mundo. Ito ang hindi kilalang bahagi ng kanyang buhay na pag-uusapan natin ngayon. Noong unang Nobyembre ng 1933, sinabi ni Tesla sa New York American na malapit na magkaroon ng bagong pinakukunan ng enerhiya. Ang enerhiyang ito ang hahalili sa karbon, langis at tradisyonal na panggatong. Tinatawag ni Tesla itong kosmikong enerhiya, isang walang hanggang pinagmumulan ng enerhiya saan man. Sa ngayon, hindi ko muna isisiwalat ang mga siyentipikong prinsipyo o ilalarawan ang mekanikal na parang naisip ko para dito. Sapat nang sabihin na nagsagawa ko ng eksperimento at nakakuha ng mga resultang nagpapatunay na gumagana ang mekanismo. Marami pa siyempre ang kailangan gawin, ngunit ito ay isang gawaing hindi naman nangangailangan ng pagkamalikhain. Maraming tao ang maaring gumawa nito, kaya ang pag-unlad hanggang sa aktual na operasyon ay maaring mapabilis ng gusto. Ang pagtuklas ng isang walang limitasyong pinagkukunan ng enerhiya na matatagpuan kahit saan ay isang napakalaking at revolusyonaryong bagay. Isipin ninyo kung paano nito mababago ang mundo at ang sistemang pang-ekonomiya pati ang balanse ng kapangyarihan sa buong planeta. Matagal lang tinatanong ng mga siyentipiko kung ano ang kosmikong enerhiya na tinutukoy ni Tesla. Kung papasok tayo sa larangan ng pisika, kailangan nating tandaan na ang enerhiya ay hindi maaring malikha mula sa wala, kundi maaari lamang itong baguhin o i-transform. Ipinaliwanag ng prinsipyong ito na hindi maaring maging balanghanggan ng enerhiya dahil palaging may kasamang pagkawala ng kahusayan ang pagbabago nito.
Halimbawa, isipin nating nawawala ang enerhiya mula sa bumbilya bilang init. Kaya, nang sabihin ni Tesla ang walang limitasyong enerhiya, ano ba talagang ibig niyang sabihin? Hindi natin alam. Malamang ay tinutukoy niya ang malawak na presensya ng ganitong enerhiya. Kung hindi, sana nabago ng kanyang natuklasan ang pundasyon ng ating kaalaman. Kailangan nating sabihin na si Tesla ay hindi madaling malinlang. Naisip niya na halos imposibleng gawin ang aparatong kayang lumika ng libreng enerhiya dahil sa magiging kaguluhan sa ekonomiya at politika. Pero sa kabila nito, noong 1900 at sinimulan pa rin niya ang isa sa pinakaambisyosong proyekto ng kanyang buhay, ang pagtatayo ng Wardenclyffe Tower na kilala rin bilang Torre ni Tesla. Gamit ang aparatong ito, nais patunayan ni Tesla na posible ang agarang pagpapadala ng mensahe sa buong mundo at higit pa doon. Ang kanyang Tor ay mapapadala ng enerhiya ng walang kable gamit ang katangiang elektromagnetiko ng ionosfera at lupa. Mapapapailawan nito ang mga lungsod at mabibigyan ng enerhiya ang mga industriya. Tinitiyak ng kanyang aparato na maaabot ng kuryente ang bawat sulok ng mundo. Ang proyekto, gaya ng maisip ninyo, ay hindi lang ambisyoso, kundi revolusyonaryo rin. Nang malaman ng pangunahing tagapondo niyang si JP Morgan na layunin ni Tesla na libreng ipamahagi ang enerhiya sa buong mundo, inalis nito ang pondo. Si Tesla na naghirap ay kinailangang iwan ang proyekto. At noong 1917 ang tore ay giniba at ang bakal na nakuha mula rito ay ibinenta upang subukang mabayaran ang mga naipong utang. Para kay Tesla, ito ay magiging isa sa mga pinakakapansin-pansing kabiguan ng kanyang buhay at ang hindi niya pagtatapos nito ay magiging dahilan ng kanyang panghihinayang sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Kung gagamitin natin ang ating talino at likas na yaman na may parehong sipag at tiyaga na ipinapakita ng tao ngayon sa paghahanap ng ginto. Ang benepisyong dulot ng mga bagong yaman ay hihigit sa lahat ng ating dating kayamanan. Makikita nating ambisyoso ang proyekto ni Tesla, ngunit kailangan nito ng suporta at pondo mula sa malalaking mamumuhunan. Malalim ang kaugnayan ng marami sa sektor ng enerhiya tulad ni JP Morgan, pangunahing taga-suporta ng tore at sentrong personalidad ng General Electric, isa sa pinakamalalaking kumpanya sa mundo. Iniwan niya ang proyekto nang malaman niya ang totoong layunin ni Tesla. Ang ibig sabihin ni Tesla sa enerhiyang kosmiko ay nananatiling palaisipan sa mga mananaliksik hanggang ngayon. May nagsasabing gumawa siya ng aparatong kumukuha ng enerhiya sa araw, pero laging binabanggit ni Tesla ang makinang gumagana kahit araw o gabi, kahit walang liwanag. Halimbawa, isa ito sa kanyang kilalang pahayag. Ginamit ko ang mga sinag kosmiko at pinagana ko ang mga ito sa isang aparatong may motor. Ang kawili-wiling katangian ng mga sinag kosmiko ay ang kanilang pagiging tuloy-tuloy. Bumabagsak sila sa atin ng walang tigil, 24 na oras sa isang araw. Hindi nila kailangan ng mga aparato para mag-imbak ng enerhiya na kinakailangan sana para sa hangin, taib ng dagat o sikat ng araw. Bumagalaw sila sa bilis, na mas mabilis pa kaysa sa liwanag. Kaya kung hindi ito enerhiya mula sa araw, ano kaya ito? Para malaman ang tinutukoy ni Tesla, kailangan nating umatras at silipin ang isipan niya. Tulad na nakita natin, si Nikola Tesla ay may kakaibang kakayahang makakita ng matitindi at misteryosong bisyon mula pagkabata. Nagsimula ang mga ito matapos ang trahedyang pagkamatay ng kanyang mahal na nakatatandang kapatid na si Dane na nangyari noong 6 na taong gulang pa lamang si Tesla. Lubos na ninyanig ng trahedya si Tesla at nagdulot ito ng kakaibang karanasan sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ng enerhiya at panginginig na parang siya lang nakakakitat. Kalaunan, tinawag niya ang mga bisyong ito bilang lumulutang na larawan at dila ng apoy sa harap ng kanyang mga mata. Biglang sumiklab ang maliwanag na apoy sa harap ng aking mga mata. Bigla kong nasilayan ang isang eksena mula sa nakaraan. Pakiramdam ko, iniwan ko ang katawan ko at pinanood ang sarili mula sa itaas. Habang tumatagal, natutunan ni Tesla kontrolin ang kanyang mga bisyon at gawing inspirasyon at paraan ng pag-unawa sa mundo. Unti-unti niyang nakita ang universo bilang isang malaking makina ng enerhiya, dalas at panginginig. Dahil sa paniniwalang ito, nagkaroon siya ng malalim na koneksyon sa isipan, katawan at universo na nagpapakita ng ugnayan ng lahat sa pamamagitan ng enerhiya.
Ang pilosopyang ito ang nagtulak sa kanya na pag-aralan pa ng mas malalim ang konsepto ng kosmikong sakit, ang pakiramdam na lahat ng kaluluwa ay magkakaugnay sa antas ng universo. Para kay Tesla, ang impluwensya ng isang malayong pangyayari tulad ng pagkamatay ng isang bata sa isang liblib na bahagi ng mundo ay maaaring maramdaman nating lahat sa antas ng enerhiya. Naniniwala siyang lahat sa universo ay may panginginig at ang ating buhay ay konektado sa sistemang ito ng likas na puwersa. Maaring sabihing may espiritual na pananaw si Tesla sa pag-iral, pero hindi ito tradisyonal. Kung totoo na naniniwala si Tesla sa isang Diyos na itinuturing bilang mismong esensya ng universo, isang palaging naroroon na pinagmumulan ng enerhiya at kapangyarihan, totoo rin na ito ay malayo sa moral na imahe na inilalarawan ng mga reliyon. Ayon kay Tesla, sa kanyang mga bisyon ay tila kumukuha siya ng kaalaman mula sa isang universal na pinagmulan kung saan na itatala ang pag-iisip, damdamin at kilos. Ang aking utak ay tagatanggap lang. Sa universo, may pinagmulan ng ating kaalaman, lakas at inspirasyon. Para sa mga sumusubaybay sa aming channel, ang ideya ng utak bilang isang tagatanggap ay hindi na bago. Ilang siyentipiko sa paglipas ng mga taon ang nagpalagay ng ganitong posibilidad. Matagal nang iniisip ni Tesla ang mga ideyang ito mula pagkabata, lalo na nang maranasan niya ang mga bisyon. Ngunit sa edad na 40, isang mahalagang pagkikita ang nagtulak sa kanya na matuklasang may katibayan ang kanyang mga kutob sa mga sinaunang tekstong Indian. Noong 1896 sa isang pagkakataon, habang nanonood ng isang palabas, nakilala ni Tesla si Swami Vivekananda, isa sa mga pinakadakilang leader espiritual na makabagong India. Ang di naasang pagkikita ang nagpasimula ng pambihirang pag-uusap. Nabighani sila sa ideya ng isa't isa at nagsimulang magtalakayan ng malalim. Agad napansin ni Vivekananda na tumutugma ang mga teorya ni Tesla sa mga pangunahing turo ng Hinduismo tungkol sa universo at enerhiya. Ibinahagi ni Swami Vivekananda ang mahalagang aral ni Ramakrishna na lahat ng nilalang ay konektado sa isang banal na sentro. Nakakatulad ito ng pananaw ni Tesla tungkol sa universal na nukleo na pinagmumulan ng lakas at kaalaman. Ang pag-uusap ay nagkaroon ng napakalalim na epekto kay Tesla na hindi lamang niya ipinagpatuloy ang pakikipagkita kay Vivekananda sa maraming pagkakataon, kundi nagsimula rin siyang seryosong pag-aralan ang Veda, ang mga sinaunang kasulatan ng Hindu. Ang mga espiritual na akdang ito ay naging isang pinagmumulan ng inspirasyon para kay Tesla, lalo na sa kanyang walang humpay na pananaliksik sa kosmikong enerhiya, isang konsepto na siyang gagabay sa marami sa kanyang mga susunod na siyentipikong tuklas. Sa puntong ito, hindi maiiwasang itanong kung paano nakakonekta si Tesla sa tinatawag niyang universal na nukleo. Walang eksaktong sagot dito, ngunit ang susi ay nasa mga numerong 3, 6 at 9 na itinuturing niyang susi sa paggunawa sa mga lihim ng universo kahit nananatiling misteryo ang tunay na ibig sabihin nito. Kung alam mo lang ang kadakilaan ng 3, 6 at 9, magkakaroon ka ng susi sa universo. Madalas yugnay kay Tesla ang pangungusap na ito, hindi tiyak kung siya nga ang nagsabi, pero malinaw nitong ipinapakita ang kahalagahang ibinigay niya rito. Sa loob ng maraming taon, nagtanong ang mga mananaliksik kung ano ang ibig sabihin ni Tesla sa serya ng mga numerong ito, at maraming mga palagay ang nailahad. Ang numerong 3, 6 at 9 ay may natatanging katangian tulad ng paghati sa kapangyarihan ng 2 at kabuuan ng huling mga numero. Mayroon silang tendensyang bumuo ng mga paulit-ulit na pattern na hindi kailanman kasama ang mga numerong 3, 6 at 9 na nagpapahiwatig na ang mga numerong ito ay may espesyal na katangian na nagtatangi sa kanila mula sa iba. Sa pananaw ng matematika, may pattern sa kalikasan na tinatawag ng ilan na disenyo ng Diyos dahil nakikita rin ito sa paghahati ng mga selula. Upang mas maintindihan ninyo ito, gagamit tayo ng isang mathematical na konsepto na tinatawag na digital root. Nagsisimula ang mga kapangyarihan ng 2 sa 1 at nadodoble bawat hakbang. 1, 2, 4, 8, 16, 32 at iba pa. Kung ngayon ay pagsasamay natin ang dalawang numero para makakuha ng isang numero lang, halimbawa 32 magiging 3 plus 2 na katumbas ng 5. Ang 5 ay siya ngayong digital root ng 32. Sa pagsunod sa pamamarang ito, matutuklasan natin na ang mga digital root ng mga power ng 2 ay sumusunod sa isang paulit-ulit na pattern. 1, 2, 4, 8, 7, 5 at pagkatapos ay nauulit ito ng walang hanggan.
Ang siklong ito, tinatawag na vortex mathematics, ay makikitang biswal sa diagram na bilog na parang vortex o simbolo ng walang hanggan. Kawili-wili sa pattern na ito na wala ang mga numerong 3, 6 at 9. Sige, may naniniwala na ang mga numerong ito ay kumakatawan sa isang batayang bagay sa universo at na ang pag-unawa sa ugnayan nila sa pattern na ito ay maaaring magdala ng revolusyonaryong tuklas tulad ng libreng enerhiya. Hindi na bago ang halaga ng mga numerong ito, misteryosong lumilitaw ang mga ito sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kung susuriin natin ang mga numerong ito sa tradisyong panrelihiyon, makikita ang malaking halaga nila. Sa kulturang Kristiyano, may Trinidad, Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, tatlong entidad na bumubuo sa isang banal na esensya. Sa Hinduismo, may tatlong pangunahing Diyos, si Brahma, manlilika, Vishnu, tagapangalaga, at Shiva, tagawasak, na bumubuo sa Trimurti, ang pagsasanib ng tatlong anyo ng kataas-taasang Diyos na para Brahman. Maging ang ibang sinaunang relihiyon gaya ng Griego, Ehipsyo, Fenicio at Celt ay may misteryosong pagkahumaling sa bilang 3 at Trinidad na mga Diyos. Ang kahalagahan ng bilang na ito ay nakita rin sa biolohiya, halimbawa sa DNA na gumagamit ng kombinasyon ng tatlong base ng nucleotide upang i-encode ang bawat amino acid na kailangan sa paggawa ng mga protinya. Sa pisika, natuklasan na ang atomo ay binubuo ng tatlong pangunahing partikula, proton, neutron, at electron. Hindi pa natin lubos alam ang tunay na ibig sabihin ng mga numerong ito o kung simpleng pagkakataon lang ito. Pero para kay Tesla, ito ang susi ng pag-unawa at koneksyon niya sa universal na nukleo na nagbibigay ng mataas na kaalaman. Ang mga numero ito at pananaw sa universo ang naging basehan ng maraming tuklas ni Tesla tulad ng Wardenclyffe Tower. Ang aparatong inaasahan niyang tutupad sa pangarap niyang magbigay ng kuryente sa mundo ng walang kable at sana'y magpapahintulot ng global na komunikasyon parang kasalukuyang internet. Kung may siyentipikong gaya ni Tesla na magsasalita ng ganito sa internet na yun, malamang hindi maganda ang kalalabasan. Pati ang karaniwang tao ay mararamdaman niyang may karapatang pantawanan siya, pero mabuti na lang noon ay wala pang internet. Hindi may kakaila, tama man o mali, malaki ang ambag ng mga ideya ni Tesla sa sangkatauhan. Pero sa puntong ito, hindi maiiwasang itanong kung paano mo mapagkakasundo ang lahat ng ito sa pagliha ng isang sandata na may pambihira at mapanirang lakas. At higit sa lahat, isa lang ba ito sa maraming alamat na umiikot tungkol sa henyo na inventor? O may mas malalim pa ba? Para mas mapalalim ang usapan, balikan natin ang araw ng kanyang pagkamatay noong Enero 8, 1943. Sa simula ng video, si Alice Monahan, isang kasambahay, ay pumasok sa kwarto ni Tesla kahit may karatulang "Huwag istorbohin" at nakita siyang patay, nakaupo sa upuan, suot lang medyas. Kinabukasan, agad nagtungo sa lugar si Sava Kosanovich, pamangkin ni Tesla. Napansin niyang may kakaiba agad. Nawawala ang ilang mahahalagang dokumento at technical na plano ng kanyang tiyuhin. Kasama sa mga nawawalang dokumento, ang misteryosong itim na kwaderno na palaging hawak ni Tesla. Mahalaga ang kwadernong ito dahil may mga lihim na tala ng kanyang pinakasekretong eksperimento kasama ang may kaugnayan sa pamahalaan ng Amerika. Kaya't maraming tanong ang dulot ng biglaang pagkawala ng mga dokumento. Kinabukasan, agad kumilos ang FBI, sinelyuhan ang kwarto at kinuha ang lahat ng natirang dokumento at ari-arya ni Tesla. Ang bilis at interes ng mga awtoridad ng gobyerno sa pagkontrol sa sitwasyon ay agad nagdulot ng hinala. Ipinagkatiwala ang mga dokumento kay Dr. John Trump, kilalang inhinyero at propesor sa MIT, upang suriin ang posibleng panganib ng mga imbensyon ni Tesla. Matapos suriin ang mga dokumento, iniulat ni Trump na wala siyang natagpuang anumang mahalaga o mapanganib. Gayunpaman, marami sa mga dokumentong yon ay nanatiling classified ng mahigit 70 taon hanggang sa bahagyang na-declassify noong 2016. Bakit agad na kumilos ang FBI? Isa sa mga pangunahing teorya ay tungkol sa imbensyon ni Tesla na matagal na niyang binanggit, ang death ray. Isang sandatang direktang enerhiya na, ayon kay Tesla, ay kayang lipulin ng hukbo.
Naniniwala si Tesla na maaaring mapigilan ng sangkatauhan ang digmaan kung masisiguron ang bawat bansa ay hindi masasalakay. Ito ang pananaw sa likod ng Teleforce na siyang unang pangalan ng kanyang imbensyon. Sabi ni Tesla, mawawala ang digmaan kapag kaya ng bawat bansa na lubos na ipagtanggol ang sarili. Pero ano nga ba talaga ang sinag ng kamatayan? Tinukoy ni Tesla ang aparatong ito bilang sandatang gumagamit ng direktang enerhiya at nagpapadala ng nakatuwang sinag ng mga partikula sa hangin. Isang sinag na singmipis ng buhok pero kayang sirain ng armada ng kalabang eroplano kahit daan-daang kilometro ang layo. Ang ideyang ito ay kahanga-hanga ngunit nakakatakot. Bagamat panakot ito sa digmaan, ang potensyal na pinsala nito ay labis na nakakabahala. Ang imbensyon ko ay hindi para pumatay o manira, kundi para tuluyang wakasan ang lahat ng digmaan. Binubuo ito ng isang aparato na kayang lumika ng sinag na sapat na makapangyarihan upang pabagsakin ang 10,000 kalabang eroplano sa layo na 250 milya. Ang epekto nito ay magiging labis na malakas kaya't mawawalan ng sasay ang mga tradisyonal na depensang militar. Ito ang mga pahayag na ibinibigay ni Tesla sa media. Ayon sa kanya, magiging imposible ang pag-unlad kung magpapatuloy ang mga bansa sa pagpatayan sa isa't isa. Sabi niya, ang imbensyon niya ay maaring baguhin ang kasaysayan. Inilarawan ni Tesla ang isang mundong walang bansang makakaatake sa iba nang hindi muna nasisira bago pa man makarating sa hangganan, kaya mawawala ang anumang tukso sa digmaan. Bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, humingi si Tesla ng pondo sa malalakas na bansa para tapusin ang kanyang proyekto. May mga dokumentong nagpapatunay na sinubukan ni Tesla kontakin ang Unyong Sobyet na nagpakita ng interes sa proyekto. Walang konkretong ebidensya na na-develop ang kagamitang ito pagkatapos. Ang pagnanakaw ng kanyang dokumento at pagsisiyasat sa kwarto niya matapos mamatay ay nagpapakitang nasangkot siya sa mapanganib na proyekto dahil sa pananaliksik niya. Laro ng paniniktik. Sa mga huling taon, si Tesla ay mahina, madalas himatayin at namuhay sa kahirapan. Kahit ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay ay atake sa puso, sa loob ng maraming taon ay nagpasiklab ng mga teorya ng sabuatan ang mga pangyayari sa kanyang pagkamatay at ang pagkawala ng itim na kwadernong may mahahalagang sikreto. Isa sa pangunahing pinaghihinalaan ay ang pamangkin ni Tesla, si Sava Kosanovich, na agad dumating matapos mamatay ang inventor. Tinuturing ng FBI si Kosanovic, embahador ng Yugoslavia sa Estados Unidos, bilang posibleng banta dahil sa hinalang konektado siya sa Partidong Komunista ng Yugoslavia. Kahit naman na niya ang mga ari-arian ni Tesla, may tanong kung siya ang nagplano o tumulong sa pagnanakaw ng dokumento. Posible ring sangkot ang pamahalaan ng Amerika sa pagkamatay ni Tesla dahil natakot silang mapunta sa maling mga kamay ang kanyang mga sikreto. Habang lumalala ang digmaan at tumataas ang interes sa sandatang gamit ang direktang enerhiya, naging mahalaga si Tesla sa politika at militar. Ang pagkawala ng 20 baul ng mahahalagang dokumento ay nagpapalakas sa teoryang inangkin ng Estados Unidos ang ilan sa kanyang pinakamapanganib na imbensyon, kabilang ang sinag ng kamatayan. May ilang naniniwala na ang Star Wars program ng Administrasyong Reagan noong dekada 80 ay pagpapatuloy ng mga teorya ni Tesla. Ang programa ay gumagamit ng advanced na satellite tech tulad ng laser, interceptor missiles at iba pang sistema para sirain ang paparating na Soviet missiles habang nasa yugto pa ng paglipad. Karamihan sa teknolohiya ng Star Wars ay hindi na isa katuparan dahil sa limitadong teknolohiya at mahal na gastos. Ang particle beams na dapat mag-project ng sinag ng charged particles para sirain ang missile ay nanatili lang sa pag-aaral at eksperimento. Sa kabila ng pagdeklasipika ng ilang mga dokumento noong 2016 at 2018, marami pa ring iba ang nananatiling lihim. Hindi lang pamahalaang Amerikano ang interesado sa pananaliksik ni Tesla. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, may mga espiya ng Aleman na nakapasok na sa kanyang mga proyekto upang maagaw ang kanyang mga imbensyon. May ebidensya na interesado ang mga Nazi sa makabagong teknolohiya niya para sa digmaan. Sinabi ni Tesla na halos natapos na niya ang kanyang free energy generator at ang death ray bago siya pumanaw. Gayunpaman, wala namang natagpo ang gumaganang prototype at ito ang nadagdag ng misteryo sa tunay na pag-iral ng mga kamanghamanghang imbensyong ito. Ano masasabi natin dito? Maaring ipinagyabang ni Tesla ang isang bagay na di pa niya natatapos, marahil dahil sa sarili niyang obsesyon.
Maaring iniisip natin ito, ngunit totoo ring sineryoso ng mga gobyerno noon ang kanyang mga sinabi, kaya laging binabantayan siya na makikita sa mga declassified na dokumento at pahayag ng mga sangkot. Kahit hindi natupad ni Tesla ang pangarap niyang libreng enerhiya sa mundo o tapusin ang digmaan, marami sa ideya niya ang naging pundasyon ng teknolohiyang gamit natin ngayon. Hindi natin alam kung ang talino ni Tesla ay napigilan o nahadlangan o kung ang ilan sa kanyang pahayag ay dahil lang sa obsesyon, pero ang kanyang mga ideya ay nagpapakita ng landas na dapat sundan. Sa pagtatapos ng misteryosong kwentong ito, nais naming marinig ang inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong opinyon at kung nagustuhan ninyo ang video at hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa susunod na kwento.